Hello po mga kababayan, si Dante Maratillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Dumipensa mga kababayan si Sara Duterte sa sinabi sa risbak ni Yossi Castro. Kaya kasi yung nagsimula ang intriga na yung Philippine education system daw na-stuck na lang sa paper and pencil level. Eh siyempre, kahapon hininga ng reaction ng mainstream media si Jose Castro. Sabi ni Jose Castro, yung stint niya bilang DepEd Secretary was a complete failure. Parang sinampal mga kababayan sa mukha ni Jose Castro. Binakto yun si Sara Duterte. Ngayon, siyempre, in-interview rin mga kababayan si Sara ng kanyang mga vloggers doon sa The Hague. Kasi from Paris, dumiretsong The Hague si Sara Duterte. Hindi na yata uuwi hanggang September sa confirmation hearing ng kanyang tatay. So, ang bansag na nga sa kanya, OBP, hindi na Office of the Vice President yung OBP, kundi Overseas Vice President. Yun na yung tawag sa kanya. Laging overseas po. Nasa paglakwatsa. O ngayon, pakinggan natin yung depensa ni Sara Duterte matapos sabihin ni Jose Castro na complete failure yung kanyang pagiging DepEd Secretary. Madaling sabi, wala man nagawang mabuti si Sara. Sabi nga po ni ang Party List Representative Antonio Tino, si Sara daw was the worst DepEd Secretary. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung mga kwentong yan. At saka yung editorial ngayon ng Philippine Daily Inquirer, i-share ko po sa inyo. Ito si Sara Duterte. Sabi dito sa report ng Philippine Star, Vice President Sara Duterte responds after the palace said her claim that the Philippines education system is being left behind by other countries is simply a reflection of her complete failure bilang Secretary ng Education. Ito ngayon yung kanyang sagot mga kababayan. And explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of... Totoo man talaga. Kasi unang-una, yung dating DepEd Secretary, si Briones, DepEd Secretary ng tatay po ninyo. O diba? Ngayon, to make over po kayo as DepEd Secretary. So from Briones, 6 years sa previous administration, tapos napunta po sa inyo, 2 years. Talagang complete failure. O diba? So description po, ang complete failure po, sa inyo pong sinasabing statement of facts, galing po sa inyo mismo, sa panahon ninyo. O diba? Ibig sabihin, wala kayong ginawa. Kaya tama itong sinabi po ni ACT Party List Representative Antonio Tino. Vice President Duterte has the audacity to criticize the education system when she herself is the worst DepEd Secretary ever. Sabi ni Tino, BP Duterte even failed to deliver even a tiny fraction of what was expected of her during her tenure as Education Secretary. Kaya sabi ni Tino, walang karapatan magreklamo ang taong hindi nagtrabaho. Tama. Saan ba dati naglalagay si Sara Duterte nung kanyang panahon as DepEd Secretary? Makikita po ninyo sa mga post niya kung saan nasa tree planting, na trabaho ng DNR. Yung hindi man niya trabaho, yun ang pinagagawa niya. Nasa tuktok ng bundok. Yan si Sara. Pakitang tao lang. Pa-picture. Nasa tuktok ng bundok, nagsisilpi-silpi. Trabaho ng tourism.
Wala sa ulog po yung pinagagawa niya. Walang relasyon sa kanyang trabaho as DepEd Secretary. Yan o, tree planting, 1 million, pagbabago, 1 million trees campaign. Trabaho ng DNR. Yan na yung yan na yung kinuha niya. Pero wala doon sa trabaho ng DepEd Secretary. Ang ginawa niya as DepEd Secretary, yung mga visual aids na nakadikit sa mga classrooms, pinatanggal niya. So lalong nahirapan yung mga teachers sa pagtuturo. Kasi yung mga teachers talaga, kailangan nila yung visual aids para madali ma-recall, ma-memorize, halimbawa multiplication na table, halimbawa mga pangalan ng mga heroes, mga pictures, nakadikit yan bilang mga visual aids. Halimbawa, yung mga Filipino values, nakadikit yan. Yung mga prayers, pinatanggal ni Sara. Lalong lumala yung kalagayan ng mga bata, hirapan matuto. Pinatanggal yung visual aids. Pinabalik ngayon, mga kababayan ni DepEd Secretary Sani Angara. You see? Pagkatapos, habang DepEd Secretary siya, nandun siya sa rally ng maisog sa Bonifacio, Iwasang Bonifacio, na ang sigaw, Marcos resign. Pati sa Davao, kung saan na maisog rally. Yung rally ni Kibuloy, ng church ni Kibuloy, nandun si Sara Duterte. So anong asahan natin? Talagang complete failure. Kaya sabi ni Tinio, he cited the damning Congressional Policy and Budget Research Department report revealing DepEd abysmal budget utilization under Duterte's leadership with textbook and learning materials delivery recording only 11% to 17% disbursement rates in 2023 and 2024. Imagine that, binigyan siya ng budget para pambili ng textbook po, nagamit lang 11 to 17%. Pero pagdating po doon sa confidential funds, 11 days po, 125 million, ubos. You see, mga kababayan, pagdating sa confidential funds, mabilis pa sa 4:00, ubos. Pagdating doon sa budget utilization para sa textbook, and learning materials para sa mga bata, 11 to 17% disbursement lang po noong 2023 and 2024. Sabi ni Tinio, how can she complain about our students lacking access to modern technology when she could not even ensure they had basic textbooks and learning materials? Paano niya nasabing kulang tayo sa teknolohiya? Hindi nga niya naibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante. Tama! Magaling lang mga kababayan, si Sara Duterte, manganap ng diferensya. Pero yung diferensya niya, na siya mismo ang may diferensya, hindi niya makita. Ganon katindi. Sabi dito, according to the COA, to the Commission on Audit, the Department of Education under Vice President Sara Duterte finished building just 192 out of its target na 6,379 na mga bagong classrooms in 2023. Imagine that, 192 lang na ipagawa sa 6,379. Kaya sabi ni Tinio, mas inatupag pa niya ang confidential funds sa DepEd sa halip ng learning crisis. You are definitely the worst DepEd secretary ever, sabi ni Tinio. Under her watch, anya, school-based feeding programs achieve only 48% implementation while billions of pesos allocated for education remained unutilized. Ang mga batang gutom at walang aklat, paano matuto ng robotics at coding? Yung mga diniliver po na mga pagkain po, inaamag na. You see, yun ang nadiskubre doon sa investigasyon ng Congress. Pinaamag yung mga pagkain, pinabulok. Kaya binutata mga kababayan ni ACT Party List Antonio Tinio si Sara Duterte. You have that anya, you have that audacity na magsalita. Ikaw mismo, pinakang worst kang DepEd Secretary. Kasabi ni Tinio, she speaks of high school students who cannot read but conveniently ignores that this learning crisis worsened under her leadership. The UNICEF anya statistics she cites
are an indictment of their own performance, not just the educational system. Lang talagang makapal po ang mukha niya, no? May sariling mundo. Makapal ang mukha ni Sara talaga po. Kinakaya niya na magsalitang ganyan. Talagang matindi po. Useless, mga kababayan na Vice Presidente. Philippines, and I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na merong problema yung bayan? Hindi man nagagalit sa'yo, and it is your freedom of expression. Hindi man po pinipigil yung freedom of expression yun ng Palasyo Malacanang. Kaya lang sinagot ng Palasyo Malacanang yung mga patutsada po ninyo, alangan man hindi sagutin, nang may kasalanan talaga kung bakit ganyan ang educational system na description mo kasi wala ka man pong ginawa. Ikaw kasi yung responsable niyan. May tinuturo ka kasing iba na dapat ang ituro mo yung sarili mo. Di ba? Mahilig kayong magturo ng iba. Pero yung sarili ninyo, hindi ninyo nakikita. Hindi man yan naayaan ng ating gobyerno. Manisi lang kayo ng manisi. Pagkatapos, yung mga kabuktutan ninyong ginawa, hindi na lang pala sasabihin. Ibiblame ninyo sa present administration yung mga kabuktutan ninyong ginawa. Binigyan ka ng pagkakataon na magtrabaho, hindi ka man nagtrabaho. Tama pa. Hindi mo naayos yung DepEd, nag-ambisyon ka pang magpangulo. Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Walang umaatake po sa inyo. Kayo yung nasa DepEd pa nga, kayo yung umaatake. Walang tigil sa pag-atake. Saan ka nakakitang DepEd Secretary nasa Maisog Rally ng intensyon, Marcos resign, ng sigaw, bangag-bangag, andun si Harry Roque. Andun yung tatay mo. Doon sa Davao, Maisog Rally. Matindi yung pagbabanta ng buong pamilya mo, including Pulong Baste. DepEd Secretary ka pa noon. Imagine, launching noon. Nandun kami, na-invite kami ni Mrs. sa Quirino Grandstand. Pumunta ka doon, mga pasado mga alas 5 na yata. Yun pala, after kang pumunta doon, launching ng Bagong Pilipinas, diretso ka sa rally sa Davao. You see, DepEd Secretary ka pa noon. Baliktad po eh. Ang walang tigil sa pagbabanta, paninira, kayo. Ang buong pamilya po ninyo at ang mga DDS. Walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang sa ating Pangulo. Pati kay Martin Romualdez. Tinawag mo pang ang tambalos-los. Pero si Martin Romualdez, campaign manager mo. Di ba? Laking tulong. Sumasalang ka na nga lang sa stage para magsalita. Pinasalamatan mo pa nga si Martin Romualdez. Ayan o. You did very well. $32.2 million votes. You did it all. Kita mo? And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. You did it all. Ibig sabihin yung 32 million plus na boto ni Sara Duterte, ang nag-deliver noon si Martin Romualdez. Mula mismo sa bibig niya, pero tinawag niyang tambaluslos. Nakita na ninyo kung sino yung walang utang na loob. Ayan o, ulitin natin. She thanked Romualdez, who was one of her campaign managers during the 2022 national elections. But you did very well.
32.2 million votes. You did it all. You did it all. And alam nyo, pagod, puyat, luha, lahat yun ni Congressman Martin Romualdez. And as a candidate, I'm truly appreciative of how he took care of me. Duterte also thanked the people of Tacloban for their support despite her not being able to attend the Uniteam Grand Rally during the election period in Tacloban. So I am truly thankful for all that happened. It was a learning experience for me, and I am appreciative of all that you have taught me, kayong lahat mga kababayan ko. And I commit to be beside you in the service of our country. Kaya mga pinagagawa ni Sara Duterte, recorded po. Ang daling i-search sa YouTube. Ano ba? Huwag kami, Sara, kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Ang ebidensya, andyan mismo, galing sa bibig po ninyo. May narinig na tayo, mga kababayan, may narinig na po kayo na paninira man lang mula sa First Lady, kay Martin Romualdez, at kay President Bongbong Marcos, kay Sara. Wala. Eh, mga sinasabi niya, lahat baliktad. Siya, mga kababayan, ang sige ang panira. Mag-resign ako. Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Ang atake, lahat galing sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayan, yung post niya, mga kababayan. In your ambition, do not be tambaloslos. Ito yung matindi. Yung pinagmumura, yung ating Pangulo, pinagbantaan, si Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez. Pagkatapos, sasabihin niya, inaatake siya. Siya ang umaatake, walang tigil na umaatake. Malinaw na malinaw yun, mga kababayan, sa isipan ng ating mga kababayan. Ang ebidensya, nasa YouTube, i-search lang ninyo. Pero wala ka man lang masi-search sa YouTube o sa Facebook na nanira si Martin Romualdez o ang first family sa kanya. Nagsalita man lang ng masasama laban sa kanya. Wala po. You see? Wag kami, Sara. Kaya tama itong editorial ng Inquirer po. Sara Duterte's DepEd debacle. Sabi dito, so, yes, Philippine education is in dire straits. But that this criticism would come from BP Duterte is rich. She, having inflicted, after all, the greatest, most wanton damage in so brief a time on the long-suffering department tasked to handle education in this country. BP Duterte was Department of Education Secretary for only over 2 years, from June 30, 2022 to July 19, 2024. And yet, in that period, the department would be embroiled in some of the biggest scandals and anomalies to hit it in its history. Kaya tama po yung description ni Congressman Antonio Tino na si Sara, the worst DepEd secretary. While at the DepEd, BP Duterte frittered away the staggering sum of 612.5 million pesos. These were confidential funds that she said were spent on intelligence operations such as the surveillance of campuses and payments for safe houses, functions that by no stretch of the imagination could be considered essential to advancing education and learning. Frittered is the word because we asked to account for where the funds went after huge sums in cash were withdrawn by her aides from banks and staff in duffel bags. BP Duterte's office could offer no explanation. Instead, the second highest official of the land chose to stonewall and distract, presenting clearly spurious receipts, the Mary Grace Piatos, Xiaomi Otso, etc. List of alleged fund recipients, crying political persecution, throwing tantrums in the House hearings, and finally launching into her infamous live stream
tirade where she threatened President Marcos with assassination. Yan o. Worst DepEd secretary ever. Her most astounding expense was the 125 million pesos disbursed in just 11 days. That profligate mindset extended to her management of DepEd. Officials testified that her office attempted to bribe them with envelopes of cash. And while the country's school children sorely lack textbooks and other learning resources, she spent 10 million pesos on a personal book project. The isang kaibigan children's book touted as written by the BP herself and meant to be distributed to school kids was blasted by observers as likely having plagiarized another book in story and visuals. In the wake of BP Duterte's exit from DepEd, she left behind a backlog of over 165,000 classrooms and fund utilization rate of only 11% for textbook production, and a whopping 12.3 billion pesos in questionable transaction flagged by the Commission on Audit. You see, mga kababayan, pagkatapos yes that gal na maghanap ng diferensya po sa DepEd, na siya man lang po ang may gawa kung bakit gano'n na nangyari. Siya ang pinaka-worst na naging DepEd Secretary. Sabi po ng representative ng ACT Party List at sabi dito sa editorial ng Inquirer. You see? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses at mga affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Mainam po kasi ito sa may cancer. Kung gusto ninyo mag-order nito po at magnegosyo, mag-message na lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ito naman po para sa mga mahilig sa mga imported bags and wallets, mag-message na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.